Huminto ka sandali at pakinggan mo ako ng mabuti. Maaaring parang walang katuturan ang sasabihin ko, ngunit ito ang dalisay na katotohanan. Lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa tagumpay ay mali. Hindi ito katalinuhan. Hindi ito swerte. Hindi rin ito talento. Isa itong bagay na napakasimple, ngunit napakamakapangyarihan, na tanging 1% ng mga tao sa mundo ang may lakas ng loob na isabuhay. At alam mo ba kung ano ang mas nakakagulat? Ang 1% iyon ang may hawak ng halos lahat ng yaman sa buong planeta. Ngayon sabihin mo sa akin, paano kung lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa paglikha ng pera ay isang kasinungalingan? Paano kung sa loob lamang ng ilang buwan ay kaya mong baguhin ang lahat? Natutunan ko na minsan, sapat na ang isang ideya upang baguhin ang buong landas ng buhay. Hindi ko tinutukoy ang mga ideyang bigla na lang sumusulpot at naglalaho sa maghapon. Ang tinutukoy ko ay yaong ideyang kumakapit sa isip mo, hindi ka pinapatulog at pinapabilis ang tibok ng puso mo. Isa sa mga ganoong ideya ang nag-angat sa akin mula sa karaniwan. Wala akong kahit ano noon. Walang formal na edukasyon, walang diploma, walang plano. Nagtatrabaho ako sa mga trabahong nakakahiya, nabubuhay araw-araw para lang makabayad ng mga bayarin. Hanggang isang araw, may nagbigay sa akin ng aklat, mag-isip at yumaman. Wala akong ideya noon na ang mga pahinang iyon ay naglalaman ng kapangyarihang makapagpapabago ng buong direksyon ng aking buhay. Ngunit hindi ang mismong aklat ang nagbago sa akin, kundi ang ideyang isinilang habang binabasa ko ito. Isang ideyang bumulong sa akin, maaari mong baguhin ang lahat kung babaguhin mo ang paniniwala mo tungkol sa iyong sarili. Nagsimula ako sa halos wala. Nagbukas ako ng maliit na negosyo sa paglilinis. Isang simpleng trabaho, minsan nakakababa ng loob, ngunit iyon ang unang hakbang ko patungo sa isang bagong pananaw. Malinaw pa rin sa alaala ko, nililinis ko noon ang sahig kapalit ng $30 bawat buwan, nakatumbas ngayon ng humigit kumulang 1,700 piso sa Pilipinas. $30. Ngayon tila maliit na halaga, ngunit noon, iyon ay simbolo ng isang napakalaking pagbabago. Dahil hindi ko lang nililinis ang sahig na yon, kundi pinapakinis ko rin ang aking isipan. Sinasanay ko ang aking utak na kumilos ayon sa ideya na kaya kong maging higit pa. Nakakatawang isipin kung ilang makapangyarihang ideya ang lumilipas araw-araw nang hindi natin namamalayan. Marahil naramdaman mo na rin minsan ang udyok na magsimula ng bago, magbukas ng negosyo, magpalit ng karera, o mag-aral ng kakaiba, ngunit may tinig sa loob mo na nagsabing, hindi pa tamang oras. Wala kang pera. Wala kang oras. At naniwala ka. Iyan ang patibong. Hindi kakulangan sa yaman ang humahadlang sa mga tao. Kakulangan ito sa desisyon. Desisyon na gawing aksyon ang isang ideya. Ako man ay maraming beses na nag-alinlangan. Natakot ako, nagduda, inisip kong baka hindi ko kaya. Ngunit natutunan ko ang isang aral na hindi ko na nakalimutan. Ang ideya ay nagkakaroon lang ng kapangyarihan kapag kumilos ka para rito. Maaari kang magkaroon ng pinakamagandang ideya sa buong mundo, ngunit kung wala kang gagawin, mamamatay ito. Ang aksyon ang siyang nagbibigay buhay sa isang ideya. Nang sinimulan ko ang una kong negosyo, wala akong alam tungkol sa paglilinis, pamamahala, o pagbebenta. Nagpasya lang ako na magtatagumpay ako at nagawa ko. Sa unang taon ko, nagdala sa akin ang munting negosyong iyon ng mahigit $100,000, katumbas ngayon ng halos 5,600,000 piso. Noon ko napagtanto na ang sikreto ay hindi sa ginagawa mo, kundi sa kung sino ang nagiging ikaw sa bawat hakbang na iyong tinatahak. At narito ang hindi nauunawaan ng karamihan, ang tamang ideya ay binabago ka bago pa man ito lumitaw sa pisikal na mundo. Kapag totoo kang nag-commit, may nagbabago sa loob mo. Nagbabago ang kilos mo, ang tindig mo, ang pananaw mo. Nagsisimulang mag-iba ang pagtrato sa iyo ng mga tao, hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya ng asal na 75% ng ating mga desisyon ay ginagabayan ng ating walang malay na isipan. At ang isipan na iyon ay hinuhubog ng mga ideyang pinapakain mo rito araw-araw. Kung pinapakain mo ito ng pagdududa, takot, at limitadong paniniwala, iyon din ang ibabalik nito sa iyo. Ngunit kung pinapakain mo ito ng layunin, pag-unlad, at kasaganaan, sisimulan nitong likhain ang mga kilos na kusang umaayon sa mga bagay na iyon. Ganyan ang nangyari sa akin. Hindi ko kailangang pilitin ang mga pagbabago.
Kusang nangyari ang lahat dahil binago ako ng tamang ideya mula sa loob palabas. Ngayon isipin mo, ilang ideya na ba ang dumaan sa buhay mo na maaaring nakapagpabago sana sa takbo nito? Ilang beses ka nang nagplano na gumawa ng kakaiba, ngunit umatras dahil may nagsabing walang kita o mapanganib. Pinapatay ng karamihan ng tao ang sarili nilang mga pangarap sa pagsisikap na maging masyadong makatwiran. Ngunit ang tagumpay ay hindi ipinapanganak mula sa lohika. Ipinapanganak ito mula sa pananampalataya. At ang pananampalataya ay ang paniniwala sa isang bagay na hindi pa nakikita, isang ideyang nagsisimula pa lamang umusbong sa loob mo. Lagi kong sinasabi, ang mga ideya ay mga binhi. Ngunit ilang binhi na ba ang hinayaan mong mamatay dahil hindi mo nagawang itanim? Ako, nagtanim ako ng isa at ito'y dumami ng libo-libo. Ngayon alam ko na, ang pagkakaiba ng taong nabubuhay sa takot at ng taong nabubuhay sa kasaganaan ay nasa isang maliit, ngunit makapangyarihang hakbang, ang hakbang ng pagsabing sa isang ideya. Kaya huminto ka saglit at itanong ito sa iyong sarili. Ano ang ideya na kumakatok sa pinto ng iyong isipan ngayon? Yaong pilit mong binabaliwala dahil tila napakalaki, masyadong mapangahas, o tila imposibleng mangyari. Paano kung iyon mismo ang ideyang kayang baguhin ang lahat? Nagsimula ako noon na may $30, na katumbas ngayon ng humigit kumulang 1,800 piso. Ang maliit na hakbang na iyon ang nagbukas ng daan sa isang buhay na puno ng layunin, kasaganaan, at kalayaan. Hindi dahil pinaboran ako ng universo, kundi dahil pinili kong maniwala sa isang ideya at tumangging hayaang ito ay mamatay. Kumuha ka ngayon ng isang pirasong papel. Isulat mo ang isang ideya na kung maglalakas loob kang isakatuparan, maaaring baguhin ang takbo ng iyong buhay sa loob ng 12 buwan. Hindi kailangang maging engrande, hindi kailangang maging perpekto. Isulat mo lamang ito. Kapag isinulat mo ang iyong ideya, binibigyan mo ng anyo ang hindi nakikita. At sa hindi nakikita nagsisimula ang lahat ng bagay. Maaaring isipin mong ito ay napakasimple. Ngunit tandaan, ang kasimplehan ay siyang hindi pinapansin ng 99% at ginagamit ng natitirang isa. Maraming tao ang nagpapakomplikado sa tagumpay dahil hindi nila matanggap na maaaring maging direkta lamang ito. Ngunit ang sikreto ay naroon mismo, kumilos sa isang ideya hanggang sa ito ay mamulaklak. Ganito isinilang ang mga taong may bisyon, ang mga inventor, ang mga pinuno. Hindi nila sinimulan ang lahat na may planong perpekto. Nagsimula sila sa isang ideya. At kung sasabihin mong hindi mo alam kung saan magsisimula, ito ang sagot ko, magsimula kung nasaan ka. Gamitin kung ano ang mayroon ka. Gawin kung ano ang kaya mo. Sapagkat ganito tumutugon ang universo. Hindi nito ginagantimpalaan ang mga naghihintay, kundi ang mga kumikilos. Ang isang ideya na sinabayan ng aksyon ay mas makapangyarihan kaysa sa 1,000 layuning na natiling lihim. Kaya't hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong pangarap. Ang mahalaga ay kung gaano kalaki ang iyong desisyon. Marahil pagkalipas ng 1 taon, kapag binalikan mo ito, mapagtatanto mong nagsimula ang lahat sa araw na ito, sa isang payak na ideya at sa tapang na paniwalaan ito. Sa mahabang bahagi ng aking buhay, naniwala ako sa isang kasinungalingan na upang magtagumpay, kailangang maging sobrang talino. Akala ko talaga na ang kayamanan ay para lamang sa mga henyo, sa may mga diploma sa dingding, at sa may sagot sa bawat tanong. Dahil sa paniniwalang iyon, nanatili akong maliit. Pinipigilan ko ang sarili ko bago pa man ako magsimulang sumubok. Tinitignan ko ang sarili ko at iniisip, paano ako yayaman kung hindi ko man lang natapos ang paaralan? Ang paniniwalang iyon ang umalipin sa akin sa loob ng maraming taon, hanggang sa isang araw, may natuklasan akong nagpabago sa lahat. Ang tagumpay ay walang kinalaman sa katalinuhan, kundi sa paraan ng iyong pag-isip. Sinimulan kong obserbahan ang mundo sa aking paligid. Nakita kong maraming taong napakatalino ang hirap magbayad ng mga bayarin, nababaon sa utang, nababalisa at na-stress. Pero may mga taong simple, walang mataas na pinag-aralan, na namumuhay ng masagana. Noon ko naunawaan ang malaking kaibahan sa pagitan ng pag-alam at pag-unawa. Ang kaalaman ay impormasyon. Ang pag-unawa ay aplikasyon. At ang nagbubukod sa dalawa ay ang uri ng pag-isip na pinipili mong alagaan araw-araw. Hindi ako naging mas matalino sa paglipas ng panahon. Binago ko lamang ang paraan ng pag-interpret ng aking isipan sa realidad. Dati, katulad ng karamihan, naniwala akong kailangan kong magtrabaho ng mas mahirap, maglaan ng mas maraming oras,
at gumamit ng mas maraming pisikal na lakas, na tila ang dami ng pawis ang sukatan ng tagumpay. Ngunit ang tanging kapalit noon ay pagod at pagkaubos. Hanggang sa natutunan ko ang isang makapangyarihang katotohanan, ang kasaganaan ay usapin ng kamalayan, hindi ng pagsisikap. Marami ang naniniwala na ang pera ay bagay na panlabas na nakasalalay sa pagkakataon, koneksyon, o oportunidad. Ngunit ang pera ay isang salamin lamang. Ipinapakita nito kung ano ang paniniwala mo tungkol dito. Kung iniisip mong marumi ang pera, lalayo ito sa iyo. Kung naniniwala kang mahirap itong makuha, mananatili itong mahirap. Kung nakakaramdam ka ng guilt sa pagnanais nito, hindi mo ito kailanman mapapanatili. Kinailangan kong harapin ang katotohanan ito at tanggapin na ang problema ay hindi nasa ekonomiya o sa mga oportunidad, kundi nasa loob ng aking isipan. Sinimulan kong tanungin ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Kumuha ako ng isang papel at isinulat ang bawat kaisipan ko tungkol sa pera. Maliwanag kong naalala, mahirap kitain ang pera. Hindi bumabagsak ang pera mula sa langit. Kailangan ng swerte. Ang mayaman ay hindi makakapasok sa langit. Tinitigan ko ang mga katagang iyon at tinanong ang sarili ko, saan ito nanggaling? Sino ang nagturo nito sa akin? Napagtanto kong wala ni isa sa mga ideyang iyon ang akin. Mga salitang naman ako mula sa pamilya, sa paaralan, sa lipunan. Bitbit ko ang mga paniniwalang hindi akin, ngunit doon ako namuhay. Ito ang pinakadelikadong uri ng bilangguan, ang paniwalaing totoo ang iyong mga iniisip, gayong mga etyo lamang ito ng mga narinig mo buong buhay mo. Pinatutunayan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa neuroplasticity na ang utak ng tao ay lumilikha ng mga paulit-ulit na koneksyon, at habang mas inuulit mo ang isang paniniwala, mas nagmumukha itong totoo. Hindi natutukoy ng utak kung alin ang totoo o inuulit lamang. Kaya kung lumaki kang paulit-ulit na naririnig na mahirap kitain ang pera, iyon mismo ang paniniwala mong totoo hanggang magpasya kang baguhin ito. Tinatanggap ng utak ang isang paniniwala bilang isang ganap na katotohanan at hinuhubog ang kilos ng tao upang patunayan ito. Ngunit may kakaibang nangyayari kapag sinimulan mong sirain ang ganoong siklo. Nang sinimulan kong sabihin ng may kamalayan na ang pera ay enerhiya na dumadaloy patungo sa mga taong iginagalang at nauunawaan ito, nagsimulang magbago ang aking mundo. Biglang nakita ko ang mga pagkakataon sa mga lugar na dati kong nakikita bilang mga hadlang. May mga taong lumilitaw, may mga koneksyong nabubuo, at ang mga bagay na dati kong inaakalang imposibleng mangyari ay nagsimulang maging likas. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang paraan ng pagtingin ko rito. Marahil ito rin ang tanong na kailangan mong itanong ngayon, gaano kalaki sa iyong kalagayang pinansyal ang refleksyon lamang ng iyong paniniwala tungkol sa pera? Ilang ulit mo na bang sinabi sa sarili mo, hindi ko kaya, hindi yan para sa akin, o hindi ako sapat? At ang mas mahalagang tanong, ano kaya ang mangyayari kung maniwala kang kabaligtaran yon? Nagsisimula ang pagbabago sa isang desisyon lamang, ang magpasyang mag-isip ng iba. Naalala ko ang isang gabi na mag-isa akong nakaupo, may tumpok ng mga bayarin sa mesa, at may mabigat na pakiramdam sa aking sikmura. Pagod ako, litong-lito, at nahihiya dahil muli akong walang pera. Ngunit sa katahimikan na iyon, napagtanto ko na hindi pera ang kulang sa akin, kundi kaliwanagan. Kakulangan ng pananampalataya sa sarili. Noon sumibol ang isang ideya sa isip ko, kung ang isip ko ang lumikha ng kakulangang ito, kaya rin itong likhain ang kasaganaan. Simula noon, nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula akong kumilos na parang isang taong mayaman kahit wala pa akong pera. Nag-iba ang paraan ko ng pagsasalita, pananamit, at maging ang aking paglalakad. Parang kabaliwan, ngunit hindi. Binabago ko ang aking isip sa kailaliman. Sapagkat iyan ang ginagawa ng 1% ng mga tao, hindi sila naghihintay maging mayaman bago mag-isip bilang mayaman, iniisip nila na sila'y mayaman, kaya sila nagiging mayaman. Madalas akong tanungin, paano kung hindi ito gumana? At lagi kong sinasagot, paano kung gumana? Ang takot ang paboritong argumento ng kakulangan. Ipinapaniwala nitong manatili kang maliit. Ngunit nagsisimula ang kaisipang masagana sa isang simpleng pagpapalit, palitan ang pagdududa ng kuryosidad. Sa halip na isipin, paano kung mabigo ako, itanong mo, paano kung matuto ako? Ang ganitong pagbabago ng pananaw ang nagbubukas ng pinto ng paglawak. May isang pag-aaral mula sa Harvard Business Review na nagpapakita na ang mga taong may growth mindset
o kaisipang handang umunlad ay may 47% mas mataas na tsansa na magkaroon ng matatag na tagumpay sa pananalapi sa paglipas ng panahon. Hindi ito tungkol sa talino kundi sa pananaw. Naniniwala silang kaya nilang matutunan ang anumang kailangan upang umunlad at ang utak ay umaayon sa paniniwalang iyon. Ang isip ay parang isang radyo. Nagpapadala ito ng dalas at ang universo ay tumutugon sa parehong alon. Kapag ang iyong dalas ay takot, umaakit ka ng kakulangan. Kapag pananampalataya at pasasalamat, umaakit ka ng mga pagkakataon. Hindi nakikita ang pagkakaiba, ngunit napakalaki ng epekto. Nakapagtataka na halos walang nakakakita nito. Karamihan ay tumutugon lamang sa panlabas na mundo, gayong ang tunay na lihim ay likhain ang panloob na mundong nais mong makita sa labas. Doon ko lubos na naunawaan na ang pera ay hindi nagbabago kung sino ka, pinalalakas lamang nito kung ano ang nasa loob mo. Kung ikaw ay walang kumpiyansa, lalong lalawak ang kawalan ng kumpiyansa. Kung ikaw ay mapagbigay at malikhain, mas lalong usbong ang kabutihan at pagkamalikhain. Ang pera ay walang kinikilingan, isa itong salamin. Hanggat iniisip mong ito ang problema, patuloy mong susubukang ayusin sa labas ang bagay na nagmumula sa loob. Ang tunay na pagbabagong anyo ay nagsisimula kapag binabago mo ang iyong damdamin tungkol sa pera. Kapag hindi mo na ito tinitingnan bilang kaaway, kundi bilang kakampi. Kapag naunawaan mong ito'y anyo lamang ng enerhiya, at ang enerhiya ay dumadaloy kung saan may paggalaw. Itigil mong hadlangan ito gamit ang takot, pagkakasala, at lumamong paniniwala. Simulan mong tingnan ang pera bilang kasangkapan ng paglago. At masisiguro ko, kapag binago mo ang iyong paniniwala, ang mga pagkakataong dati mong inaakalang malayo ay unti-unting lalapit sa iyo. Mapapansin mong hindi talino ang naghihiwalay sa 1% mula sa 99, kundi antas ng kamalayan. Ang paraan ng pag-iisip ng bawat isa. Sapagkat sa dulo, hindi diploma sa pader ang magtatakda ng iyong kapalaran, kundi kung ano ang pinaniniwalaan mo kapag walang nakakakita. Naalala ko ang araw na unang beses akong pumasok sa isang napakalaking bulwagan. Punito ng mga taong matatag, elegante, at may tiwala sa sarili, samantalang ako ay nakatayo sa likuran, tahimik, halos di makita. Sa harap, may isang lalaking nagsasalita ng may lakas at pananalig na tila ba hawak niya ang kaluluwa ng bawat isa. Hindi lang siya nagsasalita, para siyang nagbubukas ng isipan. At noon, isang tanong ang umalingaw sa aking isipan, bakit hindi ko magawa yan? Ano ang pumipigil sa akin na maging taong gusto kong maging? At ang sagot ay payak lamang, takot. Takot sa paghuhusga. Sa loob ng napakaraming taon, ang takot na yon ang naging kasama ko. Laging nasa tabi ko, pinipigilan akong kumilos, at pinatatahimik ako tuwing may mahalaga akong gustong sabihin. Ilang ulit ko bang gustong ipahayag ang isang ideya, ngunit nilunok ko ang mga salita, dahil natakot ako sa maaaring isipin ng iba. Ilang pagkakataon kong hindi sinubukan ang bago, dahil baka may magsabing ako'y hangal. Isa itong uri ng bilangguan na walang nakakakita, ngunit pinananatiling tanikal ang milyon-milyong tao sa loob. Noong araw na yon, habang nasa likod ako ng bulwagan at pinagmamasdan ang lalaking nagsasalita, may nangyaring kakaiba. Binanggit niya ang isang pangungusap na tila kidlat na dumaan sa aking dibdib. Kung nais mong maging malaya, kailangan mong maging totoo sa iyong sarili. Tumama ng malalim sa akin ang mga salitang iyon, dahil alam kong hindi ko pinapakita ang aking tunay na pagkatao. Isa lamang akong anyo ng kung ano ang gusto ng iba na maging ako. Doon ko napagtanto ang tahimik ngunit mabigat na halaga ng pamumuhay para lamang makapagpasaya ng iba. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa ganitong paraan, laging naghahangad ng pagtanggap, natatakot sa pagtingin ng kapwa, at hinuhubog ang sarili upang magkasya sa mga pamantayang hindi naman talaga kanila. Lumaki tayo sa paniniwalang bawal magkamali, bawal manggulo, bawal mahiwalay sa nakasanayan. At hindi natin napapansin, isinakripisyo natin ang pinakapayaman sa atin, ang ating pagiging totoo. Kaya marami ang nabubuhay na may matinding pagkabalisa, kahit tila maayos ang kanilang buhay. Humihina sila, ngunit hindi talaga nabubuhay. Kung nais mong baguhin ang iyong buhay, simulan sa pagtanggap kung sino ka talaga. Huwag ka nang maghintay ng pahintulot ng mundo. Tigilan mo ang paghingi ng pag-apruba para lang maramdaman mong may karapatang mabuhay. Ang buhay ay hindi nagbibigay gantimpala sa mga nagtatago, ibinibigay nito iyon sa mga may tapang na ipakita ang kanilang sarili. Hanggang ngayon, tuwing ako'y umaakyat sa entablado o nagsasalita sa harap ng libu-libong tao, nararamdaman ko pa rin ang kaba.
Ngunit ngayon, alam ko na ang pakiramdam na yon ay tanda na ako'y buhay, na ako'y totoo. Naroon pa rin ang takot, ngunit hindi na siya ang may hawak ng manibela. Tinitignan ko siya at sinasabi, "Salamat, ipinapaalala mong ako'y lumalago." Nagsisimula ang kalayaan kapag pinili mong maging tapat sa iyong sarili, kahit na hindi ka maintindihan ng iba. Dahil ang buhay na pinapangarap mo ay hindi nakatago sa kabila ng tagumpay, kundi nasa kabila ng takot sa paghuhusga. Ang pagdududa ay ang pinakatahimik ngunit pinakamapaminsalang magnanakaw na umiiral. Hindi ito sumisigaw, hindi rin biglang lumilitaw, ngunit dahan-dahan itong pumapasok hanggang sa tuluyang paralisahin ang kakayahan mong kumilos. Maraming taon akong naging bilanggo nito. Takot akong magkamali, takot na magmukhang hangal, takot na mabigo. Naalala ko ang mga sandaling nakaupo ako sa mga pagpupulong, tahimik, kahit alam kong may ideya ako na kayang baguhin ang takbo ng mga bagay. Alam kong kaya kong mag-ambag, pero mas nanaig ang takot sa maaaring isipin ng iba kaysa sa pagnanais kong magsalita. Mas pinili kong lumabas sa silid na tahimik at nabigo, kaysa sumugal at mapagkamalang mali. Ganyan nagsisimulang sirain ka ng pagdududa, dahan-dahan, sa pamamagitan ng maliliit na pagpapaliban na tila walang epekto, ngunit unti-unting inaalis ka sa iyong kadakilaan. Dati, akala ko ang pagdududa ay tanda ng pagiging maingat. Na mas mabuting mag-isip ng sobra bago kumilos, sukatin lahat ng posibleng mangyari, at hintayin ang tamang oras. Ngunit ang tamang oras ay hindi dumarating. Dahil ang pagdududa ay hindi naghahanap ng kaligtasan, kundi ng ganap na kontrol. At ang ganap na kontrol ay kathang-isip lamang. Habang sinusubukan mong hulaan ang bawat detalye, ang buhay ay nagpapatuloy. Dumarating at lumilipas ang mga pagkakataon. May mga taong mas kaunti ang kaalaman, ngunit mas may tapang, kaya sila ang sumusulong, habang ikaw ay nananatiling nakamasid, nagtataka kung saan ka nagkamali. Ngunit ang pagkakamali ay hindi sa pagsubok, kundi sa labis na paghihintay. Nang makilala ko si Earl Nightingale, narinig ko ang mga salitang tumagilid sa buong pananaw ko sa mundo. Sinabi niya, karamihan sa mga tao ay naniniwalang kaya ng iba, pero hindi nila kaya. Sa sandaling yon, inisip ko, tama siya pero hindi yon tungkol sa akin. Doon ko napagtanto kung gaano ako nabulag ng sarili kong isip. Dahil iyan mismo ang ginagawa ng pagdududa, ipinararamdam nitong ikaw ang tanging hindi kayang magtagumpay, hindi marunong, hindi karapat-dapat. Ilang taon kong pinaniwalaan iyon hanggang sa maunawaan kung walang sinuman ang ipinanganak na may kumpiyansa. Ang tiwala sa sarili ay hindi minamana, binubuo ito, hakbang-hakbang, sa pamamagitan ng mga maliit na aksyon na humahamon sa takot. Ang unang beses kong kumilos kahit puno ng pagdududa ay noong nagpasya akong magtayo ng sarili kong negosyo sa paglilinis. Wala akong karanasan, walang sumusuporta sa akin, at niwala akong malinaw na plano. Ngunit may tinig sa loob ko na nagsabing, sabihin mong. At sinabi ko nga, ang takot ay hindi nawala agad. Sa totoo lang, mas lalo pa itong lumakas. Ngunit kalaunan, napagtanto kong bawat kilos, kahit hindi perpekto, ay nagpapahina sa kapangyarihan ng pagdududa sa akin. Marami akong beses na nabigo. Nawalan ako ng mga kontrata, nagkamali sa mga pangunahing bagay, at tinanggihan ng ilan. Ngunit bawat pagkakamali ay nagpatibay sa akin. Dahil ang pagdududa ay hindi nabubuhay kapag may pagkilos. Kailangan nito ng kawalang galaw para mabuhay. Ilang ulit mo na bang hindi sinubukan ang isang bagay dahil natakot kang magmukhang walang kakayahan? Ilang pagkakataon na ba ang lumipas dahil inisip mong hindi ka pa handa? Ang pag-aalinlangan ay madalas nagkukubli sa anyo ng pag-ingat, ngunit sa totoo lang, ito ay takot na nagtatago sa likod ng lohika. Ipinapaniwala nito sa iyo na ang sobrang pag-iisip ay makapagliligtas sa iyo, ngunit ang katotohanan ay pinipigilan ka lang nitong kumilos. Habang patuloy kang nag-isip, dumadaloy ang buhay, ngunit hindi ka nito hinihintay. Tinatawag ito ng makabagong sikolohiya na paralisado dahil sa labis na pagsusuri, isang kalagayan kung saan iniisip ng isip na ito'y umuusad dahil sa pag-isip, ngunit sa katotohanan, ito'y lumalayo sa pagkilos. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mahigit 70% ng mga tao ay ipinagpapaliban ang mahahalagang desisyon dahil sa takot na mabigo. At ang kamangha-mangha, kapag sa wakas ay kumilos sila, napagtatanto nilang ang takot ay 10 ulit na mas malaki kaysa sa totoong hadlang. Naranasan ko mismo ito ng maraming beses. Ang akala ko'y pader na hindi ko kayang lampasan, ay isa lang palang anino na likha ng sarili kong pag-aatubili. Natuklasan kong ang pagdududa ay nabubuhay sa kawalan ng pagkilos.
Nabubuhay ito sa pagitan ng hangarin at ng gawa. At habang pinapatagal mo ang pagitan na yon, lalo itong lumalakas. Kaya natutunan kong kumilos agad. Kapag may ideya akong dumating, hindi ko hinahayaang ang takot ang magpasya para sa akin. Kumilos ako. Dahil sa bawat sandaling nag-aatubili ka, lumalakas ang pagdududa. Ngunit sa bawat pagkilos mo, ito'y humihina. Isa itong tahimik na labanan sa loob mo araw-araw. At bawat desisyon, gaano man kaliit, ay isang tagumpay. Itinuturing kong parang damo sa hardin ang pagdududa. Kapag hindi mo ito binunot, kakalat ito at sasakupin ang iyong isipan. Nagsisimula ito sa pagdududa sa iyong ideya, kasunod ang pagdududa sa iyong kakayahan, at sa huli, sa iyong sariling halaga. Hanggang sa isang araw, nagdududa ka na sa mismong layunin ng iyong buhay. Sa puntong iyon, hindi na mundo ang pumipigil sa iyo, ikaw na mismo. Kaya pinili kong ideklara ang digmaan laban sa pagdududa. Alam kong kung hindi ko ito tatalunin, ito ang sisira sa akin. Sinimulan ko sa isang bagay na simple, isinulat ko ang lahat ng bagay na hindi ko ginawa noong nakaraang taon dahil sa takot. Masakit iyon. Bawat linya ay kumakatawan sa isang pagkakataong pinalampas ko. Isang negosyo na hindi ko sinimulan. Isang usapang hindi ko sinimulan. Isang pagkakataong hindi ko sinunggaban. Ang listahang iyon ang naging mapa ng sarili kong bilangguan. Kaya gumawa ako ng pangako sa sarili ko, sa loob ng 7 araw, haharapin ko ang isang pagdududa bawat araw. Isang bagay na nakakatakot kahit maliit. Hihilingin ko ang isang bagay na gusto ko. Magsasalita ako sa harap ng tao. Tatawag ako sa isang mahirap na kausap. Magsasabi ako ng hindi sa halip na At sa bawat araw, naramdaman kong lumalawak ako. Ang takot ay nananatili pero nawawala ang kapangyarihan nito. Dahil ang katapangan ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpiling magpatuloy kahit may takot. At may kakaibang himala na nagsimulang mangyari. Nagsimulang mapansin ako ng mga tao. Dumating ang mga bagong pagkakataon. Higit sa lahat, natutunan kong pagkatiwalaan ang sarili ko. Sapagkat ang tiwala ay hindi nagmumula sa resulta, kundi sa paulit-ulit na pagharap sa takot. Habang mas hinaharap mo ito, mas pinapatunayan mong kaya mo. At kapag nangyari yon, sumasagot ang universo. Ipinaliwanag ito ng agham ng utak sa simpleng paraan, sa bawat pagkilos mo kahit may takot, lumilikha ang iyong utak ng mga bagong koneksyong nagbibigay daan sa tagumpay. Ibig sabihin, sa paglipas ng panahon, nagiging natural na sa iyo ang kumilos ng may tapang. Ang dati mong kinatatakutan ay nagiging karaniwang bahagi na lamang ng proseso. Ganito rin ang nangyari sa akin. Noong unang beses akong tumayo sa entablado, nanginginig ako. Sa ika-10 beses, may kaba pa rin. Ngunit sa ika-100 beses, ang takot ay naging enerhiya. Napagtanto ko na ang pagdududa ay paalala lamang na lumalago ka. Kaya kung may bagay kang paulit-ulit na iniiwasan, isang bagay na alam mong dapat mong gawin pero pinipigilan ka ng takot, maunawaan mo ito, walang perpektong sandali. Ang sandali ay ngayon. Ang pagkilos ang gamot sa pagdududa. Ang galaw ang nagtutunaw sa takot. At bawat hakbang na ginagawa mo, kahit nanginginig, ay isang tagumpay laban sa boses na nagsasabing hindi mo kaya. Sa huli, ang pagdududa ay may kapangyarihan lamang na ibinibigay mo rito. At sa araw na piliin mong kumilos kahit hindi mo ramdam na handa ka, iyon din ang araw na malalaman mong matagal ka na palang handa. Kung may isang bagay kang dapat tandaan, ito iyon, ang tagumpay ay hindi nagsisimula sa labas, kundi sa loob mo. Ang pagbabagong nagaganap sa isip mo ang siyang nagbabago ng iyong buhay. Kapag pinili mong kumilos kahit may takot, doon nagsisimulang magbago ang lahat. Ang mga taong nasa 1% ay hindi mas maswerte o mas matalino, natutunan lang nilang mag-isip ng iba. Naunawaan nila na ang takot, pagdududa, at limitadong paniniwala ay hindi nawawala, humihina lang ang mga ito kapag kumilos ka. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangang hintayin ang tamang sandali, dahil ikaw mismo ang tamang sandali. At bawat bagong ideya, bawat desisyong lumaya mula sa pumipigil sa iyo, ay isang hakbang patungo sa iyong kalayaan. Kung may naantig sa loob mo dahil sa mensaheng ito, huwag kang titigil dito. Ang susunod na video ay nandyan na sa screen, at doon, akyat ka pa sa susunod na antas ng iyong karunungan, nagiging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito. Hinihintay kita roon dahil ang pinakamaganda ay paparating pa lamang.